Konbanwa minasang, a day in my life muna tayo dito as a construction worker dito sa Japan. Bali nagluto lang ako dyan ng apritada talaga yan. Kaya lang, paborito ko kasi repolyo kaya sinama ko na rin. Kamusta kayo dyan? Sana hindi kayo nasalanta ng bagyo. At mabuti na nga lang talaga meron tayong Sierra Madre dyan sa Pinas at natanggal yung mata ng bagyo. Diba minasang, pauwi na tayo. Bali ano na ngayon? Sabado na ngayon. At day off na natin bukas. Makakapagliwaliw na naman tayo bukas. Medyo maaga nga kami pinag-iwan na. Ano lang ngayon, 4:30. At yun nga guys, fast forward, linggo na nga to no. At medyo tinanghali tayo ng gising kasi nga sinulit muna natin yung tulog natin. Kung mapapansin nyo nga, nakabukas yung ilaw kasi magastos talaga ako sa kuryente. Hindi, joke lang. Hindi lang ako sanay dito na nagpapatay ng ilaw kapag ka natutulog. Hindi naman sa naniniwala ako sa multo no. Ewan ko ba, dito lang ako nasanay. Pero sa Pinas kapag natutulog tayo, nagpapatay tayo ng ilaw. So bali pagising ko, nagnilay-nilay muna ako ng konti dyan at nag-iisip kung anong gagawin. Sinilip ko na rin kung may nag-text ba sa importanteng tao o kung importante ba talaga ako. Dito nga sa kwarto ko na to, dito lang ako nakakuha ng maganda-gandang pahinga ko. Kasi kapag ka nasa trabaho tayo, sobrang stress tayo kung paano natin bubuuin yung sentence natin na Nihongo. Kasi ang nangyayari pag nasa trabaho tayo guys, alam mo yun, pumunta tayo dito sa Japan na N5 level lang tayo. Tapos yung mga kasalamuhan natin puro N1, tapos ang nagsasalita pa sila ang bibilis. Sunod-sunod na nga yung kotoba na maririnig mo, hindi mo pa alam yung iba, kaya hindi mo tuloy alam kung ano yung isasagot mo. Kaya ang madalas, ayun, nasisigawan tayo o namumura tayo. Pero okay lang, nasanay na tayo sa araw-araw na pangyayaring ganun. Kaya tips ko lang sa mga nag-aaral dyan ng Nihongo no, o mga gustong mag-apply dito sa Japan, please lang, pagbutihin nyo yung pag-aaral dyan. Kasi sa totoo lang, pumapangatlo yung Nihongo sa pinakamahihirap na lengguwahe. Sa sobrang init nga ng ulo ng mga kasama ko sa trabaho, nasasaulado ko na yung sinasabi nila. Ganito yun eh. Nandayo mae, Nihongo wakaranai ka? Philippine kaere. Hontonyo, Philippine Jin, shigoto dekinai yo. At yan yung isa sa mga dahilan kung bakit maraming stress na Pinoy dito sa Japan. Kasi kung mahina-hina yung loob mo, naku po, dadamdamin mo yan. Lalo na't naiintindihan mo ng bahagya yung mga sinasabi nila. Sa isip-isip ko ngayon, nag-aaral ba talaga ako ng Nihongo para maintindihan ko lang tinatarantado nila ako? Pero minsan nag-aaral naman tayo. Kahit anong hilamos, kutis, putargis talaga. Almusal tayo guys. Noodles, day off naman natin. Tutupid muna. Kasi ito, inapay, ano ba ito? Vanilla cream. Bigay ni Evan to. Shoutout kay Evan. Thank you. Let's go. Mura lang ito guys. Siguro mga nasa 100 yen. Araw-ano lang sa atin, 40 pesos. Pero bihira na kumakain ito kasi masama rin sa katawan yung sobrang cup noodles. So mabilisan lang ito, lagyan lang natin tubig mainit. Tapos tenga lang natin mga ilang minuto. Tapos yun, almusal na tayo. Sakto ito, malamig pa na yun. Kakain tayo guys. Sakto mo ulan ngayon. Hindi tayo makagana eh. Dito lang muna tayo sa bahay. Itadakimasu. So ayun nga guys. Matapos natin nag-asikaso dyan at naghilamos, kumain na rin tayo. Bali kung napanood nyo ngayong mga nauna kong vlog, ito yung paborito naming tambahan ni Paolo at ni Aris. Kaya lang, yung dalawang tropa ko na yun, wala na nga rito sa Japan. At yun nga yung kinukwento ko sa inyo kanina na napakahirap talaga makisalamuha sa mga Japanese dito. Yung dalawa natin kasama ay nakaranas ng hindi inaasahan sa kanila. At sa mga hindi nakakaalam yung tropa ko, si Aris nga pala, pinukpok siya ng metro sa ulo at sinuntok siya sa tagiliran, kaya siya umuwi ng Pilipinas. Sabagay, di natin siya masisi kung iniisip niya lang din yung kalagayan niya, di ba?
Aanhin mo nga naman yung malaking sahod dito sa Japan kung masasaktan ka, di ba? Kain tayo guys. Bali, tanghalian na natin to. Nagluto lang ako ng itlog dyan. Tsaka ng bacon. Tapos itong tokwa. Ewan ko ba sa Pilipinas di ako nakakain ng tokwa pero dito ang sarap ng tokwa. Tapos mura pa siya. 100 yen lang yan. Tapos ito may tira akong nilaga kagabi. Partneran natin ng kimchi yung mga pinrito natin. Pagkatapos nga natin kumain, ginupitan tayo ni Tuan. Ganyan ko lang talaga sila ulitin dyan pero mabait to mga to. So pagtapos ko nga nagupitan, sumunod na yung senpai natin si Uto. Yan yung sinasabi ko sa inyo, pinakamatagal dito sa amin sa Japan. So mabalik nga tayo dun sa kinukwento ko. Si Aris nga umuwi na at si Paulo bigla na lang nawala. Tumakas o hindi natin alam kung nasa Pilipinas na ba siya. Kasi ang nangyari nga sa kanya, yung sa leader niya o so pumapangalawa sa satyo niya. Yun nga lagi siyang minumura, pinag-iinitan. O minsan binabalya siya. Dumating pa sa time na ilalaglag siya sa ashiba o sa scaffolding sa Ingles. Naalala ko nga sa tuwing uuwi siya nun galing sa trabaho niya. Laging depressed, ang sama ng mukha niya. Tapos madalas niya akong inaaya mag-inom kasi nga ayun nga masama yung loob niya sa nangyayari sa trabaho niya. Andun na tayo, nasa mahirap talaga yung trabaho dito sa Japan. Kaya lang iba talaga yung naranasan niya rin sa company niya. Hindi naman natin sinisisi yung mismong company niya, no. Yun nga lang talaga yung leader nila na medyo masama nga yung ugali. Siya namang nararanasan natin ngayon kasi nga doon tayo nagtatrabaho sa kumpanya na pinanggalingan ni Paulo. So bali tobero nga tayo ngayon, no. At yun yung trabaho ni Paulo nung nandito pa siya sa kumpanya na yun. At ngayon naiintindihan ko na ngayon nararamdaman niya kasi ako na yung pumalit sa sitwasyon niya. Madalas namumura ako, nasisigawan. Pero kinakaya natin kasi nga marami tayong pangangailangan sa Pilipinas. Kailangan nating umusad kahit na ganun yung nangyayari. Ang gagawin na lang talaga, siguro mag-aaral tayo ng mabuti para susunod hindi na tayo masisigawan o mamumura. Yun lang talaga yung pinakamagandang gagawin mo kasi hindi ka naman pwede lumaban. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, kapag ka ikaw ay nakasakit ng Japanese po dito, pwede kang makulong at magbabayad ka pang 50 lapad. At yung dahilan nga ng pagkawala ng dalawang tropa natin na kasama natin dito sa apartment ay iisang tao lang po yun sa iisang kumpanya. Sa totoo lang, hindi lang dalawa yung napauwi niya ng Pilipinas. Pali po mga 3 pa nga dun si Chi. Kaya shoutout din kay Chi. Miss ka na namin dito. So dahil trabahong panlalaki nga yung dun sa kumpanya nila, hindi kinaya ni Chi at nagkaroon siya ng damage sa kamay niya. At dahil nga babae pa rin talaga yun, masyadong mababaw ang luha niya. Natatandaan ko nga madalas umiiyak yun tuwing binibisita ko siya ron o hinihiram ko yung bike niya. Kagaya lang din ni Paulo na lagi nag-open up sa akin ng problema niya. Ganon din yung nangyari kay Chi. At yun, nakauwi na nga rin siya ng Pilipinas. So, fast forward guys, bali Lunes na naman nga to. At nagtrabaho na naman kami, syempre. Nagkulitan muna kami dyan habang naghihintay kami ng espalto kasi katatapos lang din namin magpatag ng lupa at nakapagbaon na rin kami ng tubo. So, bali kinagabihan nga. Sahod na nga natin itong Lunes. Ayun, namili na tayo ng mga grocery natin dyan pang 1 buwan. Parang sa Pilipinas lang din, sumayad lang din sa kamay natin yung pera. Tapos yun, pinadala na natin sa pamilya natin at sa mga pinagkakautangan natin para wala na tayong iisipin. So yun nga guys, ang tips lang, lumaban hanggat kaya. So bali, ito nga yung agency natin at ang ating school. Andito na rin ang mga taong kailangan yung hanapin para makapunta kayo dito sa Japan. Jikai made sayonara, soshitigo, sityo, arigato gozaimashita.